Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Isko. Taong 1960. Walang eksaktong lugar. Mindoro. Bago natin simulan ang kwento, paki-like at share ng video natin mga kabaryo. At huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe bilang pagpapakita ng suporta sa ating channel. Sa mga panahong ito, ay isang antingero na si Isko. Tangan niya ang mutya ng tubig. Sa panahon din na ito ay naglipa na ang mga aswang lakat at lipad na pinamumunuan ng isang bangkilan. Kasagsagan ito ng pakikipaglaban ni Isko sa napakaliwanag na gabi. Pinakamalakas na oras para sa mga aswang. Hindi naman halos mabilang kung ilan ang umaaligid sa bilog na buwan na tila mga bangaw sa kalangitan. Habang si Isko naman ay nag-iisa at tanging pagluha at panlulumo na lamang ang nagagawa sa bawat tao na pinagtutulungan ng mga aswang. Tila mga lobo na pinag-aagawan ang karne ng mga tao. Ang kanyang pamilya naman ay nakatago na sa ilalim ng lupa at protektado ito ng malalakas na usal. Isa sa pinakamagaling na taglay ng kanyang mutya ay ang kakayahan ng sabulag. Ito ang ginamit niyang paraan upang makaisa sa mga aswang. Subalit, niwala pa sa kalahati ang kanyang napapabagsak sa dami ng mga ito. Paulit-ulit na siyang nagdasal at humingi na ng himala sa kalangitan. Sa bawat isang aswang na kanyang napapaslang ay katumbas nito 5 buhay ng mga taong inosente. Mas nagpapahirap pa sa kanya ang mga lumilipad na mga nilalang. Sinipat din niya ng maigi kung nasaan na ang pinunong bangkilan. Ngunit tila hindi ito sumama sa pag-ataking yun. Dumating na rin sa punto si Isko na ibubuwis niya na ang kanyang sariling buhay. Lumabas na ito sa kanyang pinagkukublian. Lumakad siya sa napakalawak na kapatagan at ikinalat ang kanyang presensya sa hangin. Nang maramdaman ito ng mga aswang, ay isa-isang nagsipuntahan ang mga ito sa kapatagan. Tanging itak lamang ang kanyang pisikal na sandata na mahigpit niyang hinahawakan at may mga sariwang dugo na ng mga aswang. Ibubuhos niya na ang natitira niyang lakas at ang kapangyarihan laban sa mga demonyo. Kapalit man ito ay ang kanyang sariling buhay. Isa laban sa lahat ang eksena sa kapatagan. Sumigaw na ng malakas si Isko habang sumusugod sa mga kalaban. Dumagundong naman ang kalupaan sa mga aswang na sumusugod na rin sa kanya. Subalit, bago pa man magtagpo, ang landas ng bawat panig ay may napansin si Isko sa kanyang kanan. Napahinto naman siya at nakita niya ang isang imahe na may mahabang buhok at balot na balot ang katawan. May dala itong mahabang tungkod na naging isang mahabang talibong. Sa isang bagwis naman ito, sa hangin ay naputol agad ang katawan ng mga aswang lakat. Nagsipula sa naman ang mga nagliliparang aswang. Ngunit sa isa pang pagbagwis ng nilalang ay natanggalan ng mga pakpak ang mga ito. Naghihingalo na itong bumagsak sa lupa. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Isko sa kanyang nakita. Sa muli naman ay nag-iba ng anyo ang talibong at hawak-hawak na ito ng nilalang bilang tungkod. Sa pagwari ni Isko ay isa itong matandang lalaki na may mahabang balbas at buhok. Tapusin mo na, antingero! Wika naman ito sa kanya. Dahil sa wala ng kalaban-laban ang mga aswang, ay isa-isa naman itong pinagtataga ni Isko gamit ang kanyang itak at bilis.
Hindi naman makapaniwala si Isko na nagtagumpay siya sa gabing yon sa tulong na rin ng misteryosong matanda. Nang matapos na ang mga kalaban, ay nawala na rin ang matandang yon. Kung sino man iyon, ay labis-labis ang pasasalamat ni Isko sa ginawa nitong napakalaking tulong. Sa kanyang pagbabalik sa baryo ay isang kalunos-lunos na eksena ang kanyang nakita. Napakaraming napaslang, mga iyakan at paghihinagpis ng mga naiwan ang namutawi sa lugar. Napaluhod na lamang sa lupa at yumuko itong si Isko. Humingi naman siya ng tawad sa mga tao dahil sa hindi nito nagawang mailigtas ang karamihan dito. May mga lumapit naman kay Isko at inakay siyang tumayo. Sa kabila ng pangyayari ay nagpapasalamat pa rin sa kanya ang mga tao dahil hindi nito ni minsan tinalikuran ang responsibilidad sa mga tao. Kahit puno ng pagluluksa ang baryo, ay dapat ipagpapatuloy pa rin ang buhay. Si Isko ay isang mag-uuling pero baon ng nyog ang kanyang ginagamit sa paggawa nito. Kasama niya naman palagi ang anak niyang si Beloy, 5 taong gulang. Samantala, ang asawang si Lucy ay nasa bahay lamang. Nag-aalaga ito ng isa pang anak na nasa 3 taong gulang. Ang lugar naman na nilalagakan ng paggawa ng uling ay nasa bahaging bundok. Dapat kasi na malayo sa mga tao ito dahil sobrang sakit sa mata ang usok na nagmumula dito. Kailangan din itong bantayan ng ilang oras upang hindi umapoy, kundi abo na lamang ang matitira nito. Sa oras naman naiiwan na nila ang patuloy na pag-usok ay mangunguha naman sila ng mga patay na sanga upang gawing panggatong. Sa kabila ng murang edad ni Beloy, ay sanay na ito sa gubat. Napakataldal din ito na kahit ang paghahanay ng mga langgam ay tinatanong pa. Natutuwa naman dito si Isko dahil sa ugali ng kanyang anak. Napakakuryoso nito at lahat gustong malaman. Hindi tuloy maiwasan ng ama na isipin sa pagdating ng panahon ay si Beloy ang magmamana ng kanyang tangan. Nagdadala na rin sila ng baon para sa tanghalian. Pagsapit naman ng hapon ay binalikan nila ang uling. Tinakpan na nila ng sako ang pinakaibabaw nito upang hindi mabasa kung sakaling uulan. Iiwan nila ang umuusok na mga bao ng magdamag at babalikan na lamang kinabukasan. Dumating naman ang mag-ama bandang 5:00 na ng hapon na may dalang mga panggatong. Inabisuhan naman niya si Lucy na magpahinga muna siya dahil sa gabi ay dadalaw pa siya sa mga kapitbahay na may mga nakaburol na mag-anak. Sa kanyang paghiga ay muling bumalik ang lungkot ni Isko nang maisip niya ang kalagayan ng mga kapitbahay. Mabuti na lamang dahil nagwakas na ang paghasik ng lagim ng mga aswang. Subalit, ang bangkilan na pinuno nito ay buhay pa. Kaya naman hindi pa rin dapat magpakampante ang lahat ng taga-baryo. Matapos naman ang kanilang hapunan, ay mahigpit na binilinan ni Isko ang asawa na maging maingat sa lahat ng oras. Kung sa bagay, alam na rin ni Lucy ang senyales kung may aswang at ang pangontra sa mga ito. Bago naman umalis si Isko, ay inikot muna niya ang bahay ng 3 beses at nagsagawa ito ng puder. Una niyang pinuntahan ang bahay na malapit lamang sa kanila. Nasa 7 bahay lamang ang pagitan nito. Ramdam na ramdam nito ang kalungkutan na bumalot sa pamilya ng biktima.
Hindi rin naman ganoon kadami ang bisita dahil nasa 12 kabahayan ang sabay-sabay na may binuburol. Ganoon kalala ang sitwasyon at bilang antingero ay napakabigat nito para sa kanya. Samantala, sunod-sunod naman sa loob ng ilang linggo ang ginawang paglibing ng mga biktima. Halos mabingi na si Isko sa mga iyakan at paghihinagpis ng kanyang mga kapitbahay. Lumipas ang 2 buwan at nagpatuloy ang kapayapaan sa baryo. Hanggang isang gabi, sumigaw at nagwala na si Dodong dahil nagising na lamang siya. Napatay na ang kanyang asawang buntis. Duguan naman ang tiyan nito at wala na ang sanggol na nasa 6 na buwan na. Nagising ang mga kapitbahay at isang kalunos-lunos ang kanilang nakita sa asawa ni Dodong. May kumatok naman sa bahay ni Isko at nagbigay alam ito sa nangyari. Agad siyang nagtungo sa bahay ng biktima. Gawa nga sa sama ng loob ay si Isko pa ang sinisi ni Dodong. Ano daw ang silbi niya bilang antingero kung hindi niya nagawang pigilan ang aswang na umatake sa kanyang asawa? Merong sumuway naman kay Dodong pero pinigilan ito ni Isko. Naiintindihan ng antingero ang silakbo ng damdamin ni Dodong. Kakatapos lamang ng malaking trahedya at heto na naman, mag-uumpisa ang panibagong dagok sa kanilang buhay. Kinabukasan ay nagsagawa ng pagpupulong ang pinuno ng baryo. Pinag-usapan nila na hindi iasa kay Isko ang kanilang mga buhay. Dapat pati sila ay maging vigilante sa pagbabantay ng bawat isa. Nasa sulok lang nakaupo si Isko at nakikinig sa mga suwestyon at opinyon ng bawat isa. Matapos naman ang pagpupulong ay mag-isang naglakad papauwi si Isko. Kahit maganda ang naisipang plano ng kanyang mga kabaryo ay hindi pa rin ito katiyakan sa kaligtasan ng lahat. Sa nangyari sa asawa ni Dodong, posibleng tiktik o manananggal ang bumiktima rito. Tila tulala naman si Isko habang binabaybay ang daan. Iniisip niya kung saan kaya matatagpuan ang matandang tumulong sa kanya noon. Ni hindi man lang niya nakuha ang pangalan nito. Napawing bigla ang kanyang pag-iisip sa kinaroroonan ng matanda nang may dumaan na tiktik sa itaas ng puno. Tila hindi man lang nito binigyang pansin ang kanyang presensya, lalo na at may dala pa siyang lampara. Tipong literal na dinaanan lamang siya nito. Hindi naman niya yon nasundan dahil nagtungo ito sa isang matarik na burol. Ngayon ay mas lumakas na ang kanyang hinala na isang tiktik ang bumiktima sa kawawang buntis. Eksaktong naghahanda na ng hapunan si Lucy nang siya ay makarating. Ngunit hindi muna siya sumabay dahil wala pa siyang gana. Lalo pa nang malaman niya na may tiktik na umaaligid sa kanilang baryo. Kung paisa-isa lang ang pag-atake ng aswang ay kayang-kaya niya ito. Pero paano na lamang kung katulad ito ng dati na nagsasabay-sabay pa? Isa itong pangyayari na labis na nagpapabagabag sa kanya. Isang umaga nun, dumating si Isko kasama si Beloy sa palengke. Dala nila ang 5 sakong uling. Ilalagak nila yon sa 2 tindahan na kanilang pinagsusuplayan. Humirit naman ang kanyang anak na magpabili ng laruan matapos ang bayaran. Hindi naman tumanggi si Isko, basta lang daw wag yung mamahaling laruan. Tuwang-tuwa naman si Beloy sa nabiling baril-barilan na laruan ng kanyang ama.
Bumalik na sila sa kalabaw habang sa kangga nakasakay si Beloy at abala pa rin ito sa kanyang paglalaro. Habang umuusad na sila ay nabaling ang paningin ni Isko sa isang babaeng naglalakad. Kasabay ito ng iba pang mga tao, ngunit kakaiba ang titig nito sa kanya. Matalas at dilat na dilat kung tumingin ang babae. Tumitig din naman si Isko hanggang sa tuluyan na silang nagkalayo. Malakas ang pakiramdam niya na hindi ordinaryo ang babaeng yon. Pagsapit naman ng gabi ay namalagi si Isko sa bakuran. Pinagpuputol na lamang niya ang mahabang sanga upang gawing panggatong. Hanggang sa bawat paghampas niya ng itak sa sanga ay tila may isang tunog na sumasabay, parang huni ng isang ibon. Sa tuwing titigil siya sa pagtaga ay titigil din ang tunog na iyon. Pakiramdam niya noon ay pinaglalaroan siya ng nilalang. Nagpatuloy naman siya sa kanyang ginagawa habang pinakikiramdaman niya ng gusto kung saan nanggagaling ang tunog ng nilalang na iyon. At nang makumpirma niya ang kinaroroonan nito ay mabilis niya itong tinigalpo. Mula sa mayabong na puno ay lumipad ang isang malaki at itim na ibon. Gigil na pinanood ni Isko ang paglayo ng nilalang. Talagang nananadya itong asarin at paglaruan si Isko. Nagdadalawang isip naman siya. Baka kung isang patibong ang ginawa ng aswang. Naisip niya rin na baka may iba pa itong kasama at bantay sa lakay ang gagawin ng mga ito sa kanyang pamilya. Tumayo naman si Isko at nag-usal at pinakawalan niya sa buong kapaligiran. 4 na ibon pa ang nagsiliparan matapos niyang mag-usal. Subalit, tila nagpalamig lang ang mga nilalang ng ilang gabi. Hanggang isang umaga, ang isang pamilya na naninirahan sa dulo ng baryo ay natagpo ang wala ng buhay. Nalaman naman ito ng isang magtutuba. Naamoy niya kasi ang masangsang na amoy na nagmumula roon sa loob ng bahay. Ilang araw na palang patay ang buong pamilya na nawalan ng dugo at laman loob. Muling bumalot sa taga-baryo ang kilabot at takot. Ang iba ay umiyak na sa takot na muling mangyari ang pag-atake ng mga aswang ng sabay-sabay. Nang makita ni Isko ang pagkukumpulan ng mga tao sa bahay ng mga pinaslang ay hindi niya na nagawang tumuloy pa at tingnan ang mga ito. Gumuhit naman ang galit sa kanyang muka at napakuyom na lamang ang mga kamay. Natigil ang kanyang mga paa sa isang puno at napatingin sa magandang tanawin ng mundo. Subalit para sa kanya, ang kagandahan ng paligid ay isang maskara lamang sa tunay na nangyayari sa likod nito. Pakiramdam ni Isko ay hindi niya na nagagampanan pa ang kanyang responsibilidad sa mga tao. Sa kanyang pag-uwi naman ay nadaanan niya ang mga kababaryo na muling nagpulong. Nagkatitigan sila ng pinuno ng baryo at sumenyas ito na lumapit sa kanila. Wala namang mukhang may yarap si Isko kaya humingi siya ng tawad sa mga ito. Nakayuko lamang siya habang naglalabas ng saloobin. Inakbayan naman siya ng pinuno at sinabihang wala naman siyang kasalanan sa mga nangyari. Bagamat iyon ang sinasabi ng mga tao, pero hindi pa rin matanggap ni Isko ang mga nangyari. Kinagabihan, sa mismong araw na iyon, inabisuhan ni Isko ang asawa na doon muna matulog sa ilalim ng lupa. Gumawa kasi ng hukay si Isko sa lupa upang gawing taguan ng pamilya sa oras na may banta ng pag-atake ng mga aswang. May sapat na higaan ito para sa kanila at mga iilang ilaw. Ang hukay na iyon ay nasa ilalim mismo ng kanilang silong.
May mga sandata rin sa loob nito tulad ng mga itak at punyal. May pangontra ng mga aswang tulad ng asin at pakabuhay. Sanay naman ang kanyang pamilya sa ganitong sandali kaya hindi na nag-usisa pa itong asawa niya at ginawa na alinsunod sa nais ng kanyang asawa. Sa gabing yun ay balak ni Isko na labanan ang mga tiktik. Maigi siyang nagmasid sa paligid gamit ang kanyang kakayahang hindi makita o maramdaman ang kalaban. Hanggang sa maya-maya pa, may dumaang tiktik na naman sa kanyang itaas. Agad siyang nagtago sa halamanan. Nakita niya naman ang pagdapo ng isang ibon sa haligi ng bakod sa isang bahay. Maya-maya pa ay nagpalit na ito ng anyo. Naging malaking nilalang. Humaba ang mga biyas at nagkaroon ng pakpak ng paniki. Butot balat na rin ito na may maninipis na mahabang buhok. Bumuka rin ang pakpak nito at dumapo na sa bubong. Malaki nga ang nilalang ngunit kaya nitong maging magaan sa tuwing dadapo na sa mga bubong na kahit yari lang ito sa nipa. Lingid naman sa kalaman ng aswang na yon ay nasa ibaba na ng bahay si Isko. Hindi rin naman kasi kalakihan ang bahay. Pumaligid pa ang aswang at dumapa na sa bubong upang gumawa ng butas. Napangisi naman ang antingero dahil kaya niyang abutin ang isang paa nito upang hilahin. Dito na naghanap ng tiempo si Isko. Mabilis niyang hinila ang isang paa ng aswang at ibinalibag ito sa puno. Kasunod nito ay inundayan niya ito ng paulit-ulit na suntok sa pagmumuka. Sa galit ni Isko ay hindi na nakapalagpa ang nilalang na iyon. Subalit sa pagpupumiglas nito ay nasipa ng aswang si Isko at nakabawi ang tiktik. Nagbuno ang dalawa hanggang sa nagkakalabugan na sa labas ng bahay, dahilan upang magising ang mga nasa loob nito. Kitang-kita naman nila ang paglalaban ng aswang at tao. Nag-ingay na rin sila upang magising pa ang iba. Sa pagsugod ng mga tao ay bagsak na ang tiktik na iyon. Naghihingalo na ito, kaya naman pinaubaya na ni Isko sa mga tao ang buhay ng nilalang na iyon. Walang awa nila itong pinagtataga at sinilaban pa. Pakiramdam nila ay kahit papaano nakaganti na sila sa mga demonyong naghahasik ng lagim. Makalipas naman ang ilang minuto ay inabisuhan niya na ang mga tao na magsibalik na sa kanya-kanyang tahanan at pinag-iingat niya rin ang mga ito. Napaslang man nila ang nilalang pero alam ni Isko na marami pa itong kasama. Subalit pagsapit ng umaga ay panibagong biktima na naman ang gumuluntang sa baryo. Sa kasagsagan ng pag-atake ng mga tao sa tiktik ay may isang pamilya din pala ang pinagtutulungan ng mga aswang. 8 ang miyembro ng pamilya at lahat ng ito ay naubos. Isang kabiguan na naman ang naramdaman ni Isko. Dito na siya nagpursiging hanapin na ang matandang may kakaibang talibong. Sa araw ding yun ay nagpasya si Isko nakitain ang kaibigan at kababatang si Diego. Isa rin itong antingero na may tanga ng mutya ng kalamansi. Nasa kabilang bayan pa ito. Nais ni Isko ang magkaroon ng kasangga bago pa man maubos ang mga tao sa kanilang baryo. Diego, minsan ba'y nakatagpo kang matanda na may kakaibang talibong? Maiging tanong naman dito ni Isko. Mukhang wala pa yata paring Isko. Pero may kakilala akong may mga talibong. Pero anong kakaiba ba ang ibig mong sabihin? Tanong naman dito ni Diego. Isang talibong na inihampas lang sa hangin at putol agad ang katawan ng mga aswang. Paglalahad pa dito ni Isko. Kakaiba nga yan paring Isko. Pero wala pa akong nakitang ganun.
Tugon naman dito ni Diego. Isang matandang lalaki ang nakita ko minsan na ginamit ang sandatang yon. Siya ang tumulong sa akin upang magapikong pag-atake ng mga aswang sa aming baryo. Wika naman dito ni Isko. Sa kanilang pag-uusap ay naisip ni Diego na baka isang ermitanyo ang taong yon. Wala pa kasi itong nakilalang antingero na may ganoong kakayahan. Wala rin namang ideya si Diego kung saan matatagpuan ang ermitanyo dahil napakabihira nitong magpakita sa tao. Pero ayon pa kay Diego, ang mga ermitanyo ay tagapangalaga ng isang lugar. Kaya naman hindi imposible na malapit lang sa baryo ni Isko ang kinaroroonan ng ermitanyo. Kung sakali ba, paring Diego, nakakailanganin kong tulong mo, tutulong ka ba? Tanong naman dito ni Isko. Ano ka ba naman paring Isko? Bakit naman ako hindi? Hayaan mo kapag kailangan mo ako. Hindi ako mag-aatubiling tutulong sa'yo. Maraming salamat kaibigan. Aasahan ko yan. Pero bago siya umalis, ay binigyan siya ni Diego ng isang buntot ng pagi. Malaking tulong ito sa pakikipaglaban niya sa mga uri ng aswang. Pero ang buntot na iyon ay isinabit mismo ni Isko sa entradang pinto ng kanyang bahay. Isang malaking hadlang iyon sa mga aswang na atakihin ang kanyang tahanan. Isang gabi nun, pumasok sa panaginip ni Isko ang kapatagan. Unti-unti namang nabuo ang imahe ng matandang lalaki. Sa pag-angat nito ng kanyang tungkod ay lumiwanag ng napakatindi hanggang sa lumitaw ang mahabang talibong. Sa pagkawala ng liwanag ay nagising naman si Isko. Animoy, totoo ang panaginip dahil may naiwan pang sinag ng liwanag sa kanyang paningin. Bumangon naman ang antingero at agad itong nagtungo sa may kapatagan. Sa pagdating niya naman sa lugar ay may biglang bumagsak na tiktik sa kanyang harapan. Laking gulat ni Isko sa kanyang nakita. Matapos nito ay dito niya nakita ang matandang lalaki. Naglakad ito papalapit sa kanya. Magandang gabi po. Pagbati naman dito ni Isko. Banong, ako si Banong. Pagmasdan mo ang gabi, antingero. Napakaganda, hindi ba? Subalit magiging walang silbi ang kagandahan nito kung ang pag-asa ay mawawala na. Batid ko ang panghihina ng iyong loob. Iyan ang pinaka-nakakatakot na emosyon ng isang antingero. Di bali na ang malungkot, basta huwag lang panghinaan ng loob. Wika naman dito ng ermitanyo. Tandang Banong, aaminin ko po, wala na akong mukhang halos iharap sa mga tao. Sunod-sunod na naman ang kamatayan sa aming lugar. Nais ko po sanang humingi ng tulong sa inyo. Kailangan kong katulad nyo. Pakiusap naman dito ng antingero. Bukas sa bundok ng Bako, hihintayin kita, iyo. Wika dito ng ermitanyo at naglakad na ito papalayo. Napatitig na lamang at napangiti si Isko at bago maglaho ang matanda ay nagpasalamat ng gusto ang antingero. Kinabukasan mismo ay nagpaalam si Isko kay Lucy. Hindi niya alam kung kailan siya makakauwi at habang wala pa siya ay pinapunta niya ang kanyang pamilya sa kabilang bayan, sa bahay ni Diego. Mangyari kasi na matalik ding magkaibigan ang asawa ni Diego at si Lucy. Hindi na sila mahahatid ni Isko dahil kailangan na nitong makapunta ng bundok Bako. Siniguro din niya na nakalis na ang pamilya bago siya tuluyang lumisan. Habang inaakyat niya ang bundok ay wala namang mapaglagyan ng tuwa si Isko. Ito na ang hinihintay niyang pagkakataon. Tiyak, malaki ang may tutulong ng ermitanyong si Tandang Banong.
Inabot na ng 2:00 ng hapon si Isko. Hindi pa rin niya nasisilayan ang matanda. Kumakalam na rin ang kanyang sikmura. Mabuti na lamang at nakakita siya ng mga prutas sa gubat na iyon. Hanggang sa papalubog na ang araw, ay wala pa rin ang matanda. Sinubukan na natawagin ni Isko ang ermitanyo. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa lahat ng dako. Anong ginagawa mo dito, Antingero? Tanong naman dito ng ermitanyo. Sa wakas nagpakita na rin kayo. Konti na lang mararating ko na po ang tuktok. Siya nga pala. Ako nga pala si Isko. Tugon naman dito ng Antingero. Sino ba ang may sabi sa iyo na pumunta ka ng tuktok? Muling tanong naman dito ng matanda. Hindi na nakayimik pa si Isko at pinasunod siya ng matanda. Subalit ang matanda ay may kakaibang galaw. Tila ba hindi ito naglalakad sa lupa at mabilis ang pagbaba nito ng bundok. Habang si Isko naman ay halos tumatakbo na sa paghabol sa matandang yon. Dumidilim na ang paligid nun. Dapat hindi mawala sa paningin niya ang ermitanyo. Maya-maya pa, ilang oras ang nakalipas, ay nakarating na sila sa paanan ng bundok. Buong akala ko ay hindi ka na darating, Isko. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Wika naman dito ni Tandang Banong habang naglalakad papasok sa maliit na kubo. Nasa paanan lang palang bundok ang bahay nyo. Naku naman, akala ko kasi nasa loob o nasa tuktok pa ng bundok. Tugon naman dito ng Antingero. Niyaya na siya sa loob ng bahay at laking pagtataka na naman ni Isko dahil nasa isang malawak na sala at may matitibay na muebles. Taliwas ang itsura ng loob kumpara sa labas na parang inabando ng tubo. Hindi na rin siya nagtanong pa dahil isa nga namang ermitanyo ang may-ari ng kubong yon. Niyaya pa ng matanda si Isko sa hapag at bumungad naman sa kanya ang masasarap na pagkain. Nagulat naman siya na may biglang humila sa upuan at nakita niya ang isang maliit na nilalang at niyaya siya nitong maupo upang makakain na. Ipinakilala naman ni Banong ang kanyang kaibigang duwende na si Silverio. Ito daw ang nagpapanatili ng kaayusan sa loob ng bahay at tagahanda ng pagkain. Pumasok na rin ang duwende sa isang silid at nag-iwan ng ngiti kay Isko. Habang lumalantak ng pagkain si Isko, ay nagwika naman si Tandang Banong. Isko iyo, pakiwari ko kaya hindi matapos-tapos ang pamumugad ng mga aswang sa inyong baryo dahil kulang ka sa kilos. Lamang ka sa kakayahan ng mga aswang dahil kaya mong ikubli ang iyong sarili. Ano ba ang katangian ng isang tubig, Isko? Tanong naman dito ng ermitanyo. Ano po? Malamig? Nahihirapang sagot naman dito ni Isko. Anong malamig? Naiirita at mataas na boses ng ermitanyo. Pasensya na po kayo, Tandang Banong. Nauutal na wika naman dito ng Antingero. Tangan mo ang mutya ng tubig. Hindi nalalayo ang taglay mo sa katangian nito. Hanggang ngayon ba ay hindi mo pa kabisado ang mutyang iyan? Paano na ibigay sa'yo ng kalikasan yan kung hindi mo ginagamit sa tama? Galit na wika naman dito ni Tandang Banong. Tumayo ito at lumabas ng kubo. Pasensya na po kayo, Tandang Banong. Kahit ako man din, ramdam ko ang aking pagkukulang. Kaya nga po ko narito upang humingi ng tulong sa inyo. Wika dito ni Isko na agad namang sumunod sa matanda. Batid ko ang paghihirap ng iyong kalooban, Isko. Pero ito ang tandaan mo. Ang tubig ay may katangiang umuko pa sa lahat ng bagay hanggat may nalulusutan o nadadaanan ito.
Sumusuyod ito sa lahat ng bahagi ng kalupaan. Yun din sana ang gagawin mo. Tugon dito ng ermitanyo sa malumanay na boses. Sa mismong gabi na yon ay ginawaran ni Banong si Isko ng karagdagang kapangyarihan. Pinataas nito ang antas ng kanyang mutya. May ibinahaging mga usal rin ng matanda at naramdaman ni Isko ang kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Nanatili pa ng isang araw si Isko sa poder ng ermitanyo upang sanayin pa ang kanyang sarili sa mga bagong usal. Nang maramdaman na ni Isko na kaya niya nang gamitin ang mga ito, ay nagpasya na itong bumalik sa baryo. Hindi niya kasi maiwasang mag-alala sa mga tao, pero napansin ni Tandang Banong ang pagsipat ni Isko sa kanyang tungkod. Nais mo bang mapasa iyo ang sandatang ito, Isko? Nakangiting tanong dito ng ermitanyo. Aba, oo naman po. Nakita ko na kasi ang kakayahan niyan. Tungkod na nagiging talibong. Masayang tugon naman dito ng antingero. Dahil dito ay inilabas ni Banong ang talibong at inabot kay Isko. Subalit ng kanyang itong hawakan ay biglang tumilapon si Isko. Natawa ng labis ang matanda habang si Isko naman ay dumikit ang katawan sa isang puno. Kita mo, ni hawakan nga ay hindi mo magawa. Mapapasayo lang ito kapag nagawa mo na itong hawakan na hindi ka tumitilapon. Patuloy naman sa pagtawa ng ermitanyo. Napangiwi na lamang si Isko dahil sa pananakit ng kanyang likuran. Dito niya napagtanto na hindi pangkaraniwan ang taglay ng talibong. Kung siya nga na kanan ang tangan, ano pa kaya ang mangyayari kung nasa kaliwa ang hahawak nito? Sa pagbalik niya naman ng baryo, ay bumulaga kay Isko ang unang bahay na may nilalamayan. Imbes na magalit ay pinakalma niya ang kanyang sarili. Nagbigay galang siya sa may bahay at tiningnan ang nakaburol. Matapos ang konting pag-uusap, ay umalis na si Isko. Nagpunta ito ng kanyang bahay. Mag-isa at malalim ang iniisip. Hinihintay ang pagsapit ng gabi. Sa gabing ito ay sisiguruhin na ni Isko na magwawakas na ang paghahasik ng lagim ng mga tiktik. Dito hinasa niya ng maigi ang sandatang itak. Kinuha niya rin ang buntot pagi na nasa tarangkahan nakasabit. Nang lumalim na ang gabi, ay lumabas na si Isko ng bahay. Sa gitna ng katahimikan, ay nag-umpisa na si Isko sa kanyang pag-uusal. Dahan-dahan niyang ibinuka ang mga palad at kumalat ang kapangyarihan ng kanyang usal sa paligid. Ang usal na iyon ay tumatawag ng pansin sa mga aswang upang lumabas sa kanilang mga lungga. Nagdudulot din ito ng hindi magandang pakiramdam. Kaya naman naiengganyo ang mga ito upang harapin at tapusin kung sino man ang may gawa nito. Patuloy naman sa pagpapakawala ng usal si Isko habang naglalakad ito patungo sa may kapatagan. Halos kalahating oras ang lumipas. Isa-isang naglilitawan sa malapad na lugar ang mga tiktik. Tila iritable ang mga ito sa ginagawa ni Isko. Ngunit hindi lang ang mga aswang ang nakaramdam ng kanyang usal, kundi may isa pang nilalang, ang mangkukulam na si Sutano. Samantala, nasa paligid na ni Isko ang mga tiktik na nasa higit 10 ang bilang. Inilabas na rin ng antingero ang kanyang itak at latigo. Umaatungal na ang mga nilalang na yon. Handa na anumang oras sa pagsugod. Sa pagtigil niya sa kanyang usal, ay hudyat na ito ng isang digmaan. Tapyas agad ang balat ng aswang nang madampian nito ng latigo na gawa sa buntot ng pagi.
buong tapang na nakipaglaban si Isko sa lahat ng aswang na yon. Walang patid na pinagtataga niya ang mga ito. Ibinuhos ng antingero ang matagal niya ng kinikimkim na galit sa mga nilalang. Dito ipinamalas na ni Isko ang taglay ng kanyang tangan. Nawawala at lumilitaw na lamang siya sa magkaibang direksyon, dahilan upang naiisahan niya ang mga kalaban. Hanggang sa binitawan niya na ang isa pang usal na nagpatigil sa 3 tiktik na natira. Nilapitan niya isa-isa at pinagpapalo ng latigo. Nais niya kasi na pahirapan muna ito ng gusto bago tuluyang paslangin. Sa bawat hampas ng kanyang latigo ay katumbas nito ang isang buhay ng mga taong biniktima ng mga tiktik. At sa huli ay sinilaban ni Isko ang lahat ng bangkay ng mga natalong kalaban. Nagmistulang impyerno ang kapatagan dahil sa nagliliyab na katawan ng mga aswang. Pero lingid sa kanyang kaalaman, nakatanaw mula sa malayo ang mangkukulam na si Sutano. Nakangiti ito na tila may nais gawin. Kinabukasan naman ay nagtungo na si Isko sa kabilang bayan upang sunduin ang kanyang pamilya. Malugod nitong ibinalita na ligtas na sa mga tiktik ang kanilang baryo. Laking tuwa naman ang asawa nito. Ganoon din ang kaibigan niyang si Diego. Nagkaroon muna ng konting inuman ng dalawa at dito niya inilahad ang karanasan niya nang makita na ang ermitanyong si Tandang Banong. Lumipas pa ang mga araw at naging normal na ang buhay ng lahat. Pero may isang nilalang na palaging nakabantay sa kilos ni Isko, si Sutano. Isa itong mangkukulam na tahimik na naninirahan sa dulo ng baryo. Hindi naman ito gaanong pinapansin ng mga tao. Bukod sa matanda ay hindi alam ng lahat na isa pala itong mangkukulam. Nakatuon lang kasi ang atensyon ng lahat sa mga aswang. Ang ilang linggong kapayapaan ay biglang nagbago. Minsan isang gabi, habang papauwi na si Isko, ay nagtaka naman siya kung bakit napakadilim ng kanilang bahay. Marahan siyang pumasok dito habang hawak ang itak. Sinindihan niya muna ang gasera at hinanap ang kanyang pamilya. Wala naman sa mga kwarto hanggang tumambad sa kanyang paningin ang wasak na dingding ng kusina. Sa palibot din ito ay may mga bakas ng kalmot. Dito na kinabahan si Isko. Tinungo niya ang sikretong pinto papunta sa ilalim ng lupa. Wala naman siyang naramdaman na masamang presensya. Marahan siyang bumaba at unang tumambad sa kanya ang dingding nito na animoy may lumabas mula sa lupa. Nang ibaling pa niya, ang ilaw sa paligid ay doon niya natagpuan ang kanyang asawa na nakahandusay at wala ng buhay. Ilang hakbang pa ay ang 2 anak niya na wala na ring buhay. Wakwak ang harapan ng mga katawan na tila inataki ng mababangis na hayop. Nais sumigaw ni Isko sa labis na kalungkutan at panlulumo, ngunit tanging luha na lamang ang nailabas niya. Hindi niya matanggap na ang mga biktima ay ang kanya ng sariling pamilya. Sa isang sulok ng kwarto na iyon ay nakaupo lang naman si Isko at tulalang nakatingin sa mga bangkay ng kanyang pamilya. Sa kanyang pagsiyasat sa butas ng lupa ay naisip niya na maaring abwak ang umatake sa kanyang pamilya. Mahirap man kay Isko, isa-isa niyang inilabas sa kwarto ang kanyang mga mahal sa buhay. Humingi na rin siya ng tulong sa mga kapitbahay. Matapos ng ilang araw, nag-aagaw sa sarili ni Isko
ang galit at lungkot, subalit hindi siya nagpatinag sa pinakamasakit na nangyari sa kanyang buhay. Pinuntahan niya ang kaibigan at humiling ito na tulungan siyang hanapin ang salarin sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Hindi naman nagatubili si Diego na tumulong kay Isko. Una nilang sinuyod ang buong baryo. Naghahanap ng senyales ng abwak hanggang sa nasipat ni Isko ang bahay sa dulo ng baryo. May nakasinding ilaw nito sa loob. Tiningnan lamang niya ito ng bahagya at tumuloy na sila ni Diego papuntang gubat. Hindi na rin sila masyadong pumasok pa sa loob ng gubat dahil sa ubod ng dilim. Sa pagmamalabis kasi nilang mahanap ang aswang na iyon, ay nalimutan na nilang magdala ng sulo. Sa kanilang pagbalik ay muling nabaling ang atensyon ni Isko sa bahay naman ni Sotano. Wala naman siyang naramdamang kakaiba dito. Sa ilang gabi nilang paglilibot sa baryo ay wala talagang senyales ng aswang. Pero nag-iiba na rin ang kutob ni Isko nang makitang muli ang bahay ng matandang si Sotano. Sa lahat kasi ng mga nangyari sa baryo ay ang bahay lang niya ang hindi inatake ng aswang. At sa kabila na nag-iisa lang ito ay hindi man lang inatake ng mga nilalang. Inabisuhan niya si Diego na pagmasdang maigi ang bahay ng matanda. Muli namang nag-usal si Isko at pinuntiriyan niya na ang bahay ni Sotano. Sa ilang minutong paulit-ulit niya itong ginawa ay lumabas na rin ang pinto ang nilalang. Sinipat nito ang buong paligid na tila may hinahanap. Hanggang sa may isang nilalang na umahon sa lupa. Nagulat si Sotano at agad itong nag-orasyon na tila pinipilit niyang bumalik sa hukay ang nilalang na yon. Anak na, maranghig ang umatake sa pamilya ko. At ang may gawa nito, itong si Sotano. Hayop kang matanda ka. May lihim ka palang tinatago. Wika naman ni Isko sa mahinang boses. Diyos ko, Paring Isko. Hindi basta-basta ang makakalaban natin. Sambit naman dito ni Diego. Nanatili naman silang nakatago sa isang puno habang sinisipat ang ginagawa pa ni Sotano. Maya-maya pa ay pumasok na ito sa bahay. Nang matiyak na ng dalawa na wala ng ibang nilalang sa paligid ay tahimik silang lumapit sa bahay ng matanda. Subalit, laking gulat nila dahil wala ng tao sa loob nito. Nilibot ni Diego ang paligid ng bahay pero wala talaga ang matandang yon. Nagpasya na lamang ang dalawa na bumalik sa bahay ni Isko. Pagsapit ng umaga ay nagmanman naman si Diego sa bahay ni Sotano. Subalit, walang palatandaan na may tao ito sa loob. Kinagabihan din, sa mismong araw na yon, ay naghanda na ang dalawang antingero para sa muli nilang paghahanap sa aswang. Unang lumabas si Diego, subalit bigla itong natigilan. Sa paglapit ni Isko ay tumambad sa kanila ang mga nilalang na unti-unting umaahon sa lupa. Masyado ka ng pakialamero, Isko. Hadlang ka sa aking mga balak. Sambulat dito ni Sotano. Anong klase kang nilalang matanda ka? Galit na wika naman dito ni Isko. Bahala ka na kung ano ang iisipin mo. Siguro naman sa pagkakataong ito ay matatalo ka na ng aking mga alagad. Sambit naman dito ng mangkukulam. Dito na napag-alaman ni Isko na si Sotano pala ang nagpapasok ng mga nilalang sa baryo. Noong una ay nakipagkasundo ito sa isang bangkilan. Sumunod naman ay sa mga tiktik. Pero lahat ng iyon ay nabigo kaya gumawa na siya ng sarili niyang alagad, ang mga maranhig. Ngayon ay alam na ni Isko kung bakit hindi niya maubos-ubos
ang mga masasamang nilalang sa kanilang lugar ay dahil pala ito kay Sotano. Samantala, patuloy sa pagdami ang mga maranhig sa paligid. Tinigal po ito ni Diego, ngunit bumabalik lamang ang mga aswang na walang kamatayan. Wala nang nagawa pa ang dalawa, kundi ang makipaglaban sa mga nilalang na iyon. Dumistansya naman si Sotano at masayang nanonood sa laban ng mga antingero at sa mga uri ng aswang na hindi namamatay. Ilang minuto na ang labanan, ngunit hindi man lang nababawasan ang kalaban. Aminado naman ang dalawa na nahihirapan na sila. Bukod sa malalakas ang mga ito, ay wala itong pakialam sa mga bagay na pangontra ng aswang, sa kadahilanang hindi sila nakakaramdam ng sakit kahit pagputol-putulin pa ang mga bahagi ng kanilang katawan. Pare, ano na ang gagawin natin? Uubusin lang ng mga ito ang ating lakas. May isang usal pa akong alam. Harangan mo sila upang may sagawa ko ito. Matapos masabi ni Isko, gumawa ito ng hugis bilog na guhit sa lupa at sinimulan ng isang pagdarasal, habang si Diego naman ay nahihirapan na sa pagpigil sa mga nilalang. Ilang minuto pa at pinakawalan na ni Isko ang usal na iyon. Isang napakalakas na enerhiya ang lumabas mula sa bilog na hugis na naging dahilan upang magtalsikan ang mga nilalang. Maging si Sotano ay naapektuhan sa usal na iyon. Sa galit ng mangkukulam ay gumanti rin ito ng orasyon, dahilan upang magbalik sa buhay ang mga maranhig. Nang makita ni Isko ang paggapang ng mga maranhig ay pinatakas niya na si Diego. Ngunit ayaw siyang iwan ito. Hanggang sa may bumagsak na isang talibong sa harapan ni Isko. Mula sa dilim ay lumabas na si Tandang Banong at tumango na ito sa kanya. Pahiwatig na gamitin niya ang talibong kontra sa mga maranhig. Tumungo naman ang ermitanyo sa kinaroroonan ng mangkukulam. Samantala, nagdadalawang isip man ay wala nang magagawa si Isko kundi bunutin ang talibong. Nang mahawakan niya na ang sandata ay hindi na siya tumalsik pa. Buong lakas niya itong binunot at sa paghampas niya ito sa isang maranhig ay agad nalusaw ang nilalang na iyon. Patuloy na sumusugod ang mga nilalang at walang habas naman itong pinagtataga ni Isko hanggang sa tuluyang naubos ang mga ito. Hinanap ng dalawa si Tandang Banong at doon nila ito natagpuan sa may kapatagan. Labis naman ang pagmamakaawa ni Sotano sa ermitanyo habang nakaluhod ito. Patawarin mo ako, ermitanyo. Hindi ko na uulitin ang aking nagawa. Parang awa niyo na. Umiiyak na wika dito ng mangkukulam. Sa tingin mo ba ay sa akin ka dapat humingi ng tawad? Tignan mo ang mga taong iyan. Alam mo ba kung gaano kanila gustong balatan ng buhay? Tugon dito ng ermitanyo. Sa paglingon ni Sotano ay kasama na ni Isko ang mga taga-baryo. Bawat isa ay may dalang patalim at galit na nakatitig sa mangkukulam. Hindi nila lubos akalain na nasa kanilang baryo lang pala ang tunay na salarin. Tumayo naman si Sotano at paika-ikang tumakbo palayo sa lugar. Hindi na rin nakapagpigil pa ang mga tao, kundi hinabol at sinugod nila ang mangkukulam. Wala nang nagawa si Isko na pigilan ang mga nagwawalang biktima ni Sotano. Teka lang, Tandang Banong. Baka kung mapaano ang mga tao, bakit po ninyo hinayaang makatakas ang demonyong yon? Wika naman dito ng antingero. Ano pa ba ang magagawa ng isang demonyo na wala ng kapangyarihan?
Hayaan mo na ang mga tao ang humusga at magpataw ng parusa sa mangkukulam. Tugon dito ng ermitanyo. Tinanggalan pala ni Tandang Banong ng kakayahan itong si Sutano bilang paunang parusa. Ipinakilala naman niya sa matanda si Diego, ang antingerong taga-kabilang bayan. At dito na rin inabot ni Isko ang talibong na hawak niya. Sa paghawak ng ermitanyo ay naging mahabang tungkod ito. Akmang papaalis na sana si Tandang Banong ay nagsalita pa itong si Isko. Tandang Banong, nahawakan ko na ang talibong. Baka naman nakangiting hirit nito. Ay oo nga pala. Gaya ng ipinangako ko. O sige, heto na. Tugon dito ng matanda habang iniabot ang tungkod na iyon. Sa paglapat pa lang ng kanyang daliri ay biglang tumilapon si Isko. Labis naman ang pagtawa ng ermitanyo, sabay wika ng, Ano ba yan hindi mo nahawakan? Hanggang sa muli ang tingero. Sa paglaho ng matanda ay agad pinuntahan ni Diego si Isko at inakay ito patayo. Napailing na lamang ang antingero at napangiti. Pero alam niya na darating din ang panahon na mapupunta sa kamay niya ang mahiwagang sandata at muling makikita ang ermitanyong kargado ng malakas na talibong. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na maging mapagmasid sa paligid. Mahahalin tulad natin ito sa kasalukuyang panahon. Aminin man natin o hindi, kabaryo, ang masamang banta ay nasa ating paligid lamang. Pero anong kwento naman kaya ang nasa likod ng talibong ng ermitanyo? Maaari kaya na isa ito sa sandata ng mandirigma ng Diyos? Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin. Naway merong kayong napulot na aral sa kwentong inilahad natin ngayon. Okay, kamusta muna mga kabaryo? Bali, yun nga, magko-komento ulit ako ngayon kalang parang medyo hindi maganda, no, kasi nakakalungkot. Alam niyo naman, ayoko ng ganitong klase ng storya na hindi naman sa totally ayoko. Actually, sobra akong humanga sa kwentong to. Kaya lang kasi namatay yung pamilya ni Isko, no? Grabe naman, napaka-brutal nung, di ba? Kumbaga, ano na lang yung pakiramdam mo kayo kung sa inyo mangyari yung nangyari kay Isko, na mismong nasa harap mo, nakita mo, di ba? Isipin mo yung asawa niya sa kadalawang anak niya. Grabe. Kumbaga, kung namatay ito dahil nakipaglaban nang nakita mo, pwedeng matanggap mo pa. Pero yung ganitong uuwi ka, tas ganun yung maabutan mo, talagang hindi ko alam kung ano yung pwedeng mangyari. Pero saludo ko rito kay Isko. Yun nga, sabi niya, hindi siya nagpalamon doon. Kumbaga, isinantabi niya yung ganong pakiramdam. Kasi kung wala, kumbaga parang kung pinilit niyang yon yung maramdaman niya na sobrang pagluluksa, maaaring iwan niya yung pagiging antingero. Mas lalong walang nangyari, di ba? Kaya doon, sumaludo kay Isko. Saka yun nga, medyo curious ako dito sa ermitanyong to, kay Tandang Banong. Feeling ko maraming kwento to. Sana naman makapagkwento to, kasi parang dito umikot yung kwento kay Tandang Banong kasi nga misteryoso, no? Antindi, tungkod na nagiging malakas na talibong, di ba? Grabe, alam naman natin yan. Ang talibong na isa yan sa mga paunang sandata sa mga aswang. Saka yun nga, malakas pa rin tong si Isko kasi alam nyo naman yung tindi ng sabulag ng mutya ng tubig, di ba? Wala na tayong lahat pag-usapan yan. Isang napakalakas na mutya din yan.
So yun lang, medyo nalungkot ako sa kwento natin, kabaryo. Kayo na lang bahala magbigay ng komento. Pasensya na rin, hindi tayo masyadong nakakapag-komento ngayon kasi sobrang busy tayo. Alam niyo naman, start ng taon natin. Pero babalik na tayo. Dating gawi, araw-araw tayong may shoutout saka may komento. Yon, hintayin nyo lang. Tapos comment down below para mabasa ko sa mga susunod na upload natin yung shoutout ko sa inyo. Grabe, sobrang salamat ko rin sa inyo kasi patuloy nyo kaming sinusuportahan. Maraming salamat. Asahan nyo na hanggang may boses tayo, maglalad ako ng mga kwento sa inyo. Yan. Tapos yun nga pala, suportahan nyo rin yung channel namin ni Tito Proy, Kwentong Kalakbay. Yan. Tinitingnan namin kung, kasi pansin nyo, nandun yung pinsan ko si Jen. Medyo abala siya, kaya tinitingnan namin kung babalik kami ni Tito Proy doon, na dalawa ulit kami. Actually, 3 naman kami ron, kaya lang, syempre si Jen na yung narrator doon. Pero titingnan natin. Yon, Kwentong Kalakbay, saka eto, Kwentong Baryo, saka Kwento ni Kabaryo. Yan. Sa Kwento ni Kabaryo, solo ko lang naman yon. Tapos dito, dalawa kami ni Tito Proy. Yon. Muli, maraming salamat sa inyo mga kabaryo. Meron tayong TikTok page na Kwentong Baryo. Bisitahin nyo rin. Palike na rin para alam nyo na, suportang tunay. Yun lang. Hangad ko na nasa mabuti kayong kalagayan at ingat kayong lahat. Hanggang dito na lang mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.